Welcome to Donmar TV News Channel. VP Leni had a number of things to say about the government's pandemic response. Isa po, and I quote, "Ang daming pwedeng gawin basta areglado ang pag-manage sa lahat. Ngayon, parang kanya-kanya pa rin kahit may IATF. Walang kumukumpas, parang walang konduktor. Gusto ko nga mag-volunteer, ang kaso mahirap mag-volunteer kung hindi ka naman mabibigyan ng blanket authority." Welcome po ba ang tulong ni VP Leni, Secretary? Intindihin nyo na lang po, lahat na magagaling sa bibig ni VP Leni, isabay nyo po yan sa jingle niya na pinatutugtog. At alam nyo na kung bakit sinasabi niya yan. It's Election 2022. Pero hindi na po ako magsasabi kung tama o mali ang ginagawa ng gobyerno sa COVID kasi nagsalita na ang WHO. Kaya nga po, si Jovan ngayon naghahanap na naman, pero ang sabi ko nga, dapat ready yan. No? Dahil hindi na ako sasagot dun sa mga sinasabi ng oposisyon. Pauubaya ko na sa tunay na mga eksperto gaya ng WHO. So, Jovan, nasa na ang sinabi ng WHO? Sabihin na lang natin ang mga sinasabi ni VP Leni, you need to consider in connection with her ongoing advertisement. Politik na po talaga. So, to complement her paid advertisement for whatever position she will run, kasama na po dyan yung mga sinasabi niya sa gobyerno. Pero, babalik ko na lang po kay VP Leni, yung quote ng WHO. Kasi nga po sabi ko, from now on, I will not justify what the government has done with COVID kasi that would be self-serving. Kaya ibabato ko po muli kung anong sinabi ng WHO. Di ba, Iban, maniniwala naman tayo sa WHO dahil hindi naman yung kabahagi ng ating politika. So, kasi, di ba, kahit anong sabihin ko, Iban, pareho pa rin ang sasabihin ni VP Leni, no? So, dito na lang tayo sa WHO. So, kailangan ulitin para maintindihan nila dapat, in context, what she says is with a jingle. In fairness, maganda naman yung jingle niya. No? Medyo napapasayaw pa nga ako ng konti. No? Pero wag niyo pong kakalimutan, politika na po ngayon. So, habang naririnig niyo ang mga pula ni VP Leni, sayawan niyo na lang yung kanyang jingle. Okay, ito ang sabi ng WHO, Country Rep, Rabindra Abiyasangi, I believe they have a very good comprehensive plan. What we are concerned about is oftentimes the actual rollout faces challenges, although you plan very well. Meron pa pong isa yan. Meron pa po, ayan, all this showed you have prepared and used the lockdown wisely to deal with the pandemic. And the reflection is that you have managed to prevent a large number of deaths like we have seen in several other countries. Hindi ko na po sasagutin yung mga sinasabi nila other than sayawan nyo muna yung jingle niya tapos dun nyo i-consider ang sinasabi niya. Dr. Takeshi Kasai, the government has been putting a significant effort in vaccinations, and I was very happy to hear yesterday that the vaccination coverage for the healthcare workers already reached above 95%, and for the elderly, the pace is already going up and reach more than 46%. I wanted really to encourage people to get the vaccine when your time comes. So yan ang po ang sagot ko. Kapag kayo magtatanungan po uli na kung tama o hindi ang response ng gobyerno, ito lang po ang isasagot ko ngayon dahil hindi po yan self-serving. Vice President Robredo called Malacanang's move to question the Aquino administration purchase of PPE a lame attempt to divert the issues raised against the DOH and PS-DBM. How do you wish to respond? Spoken like a true candidate for 2022. The fact remains we are compliant with WHO standards. Napakalaki po ng diferensya for them to wiggle their way out of this reality and fact. 1,700 as against 3,800. And people of the Philippines, tignan niyo po kung anong binili natin. Kompletong-kompleto po. 9-piece po yan at it is based on WHO standards. Ang nakikita niyo po ngayon ay yung PPE lang. Pinahubaran ko po si babaeng manikin para makita yung overall na PPE, pero si lalaking mannequin po has the 9-piece suit that we bought for 1,716 as against 3,800. Now, kung hindi pa po kayo kumbinsado, well, yun nga po, no? Anything that comes out now of the mouth of the Vice President, please construe it together with her jingle for 2022. Vice President Robredo expressed disappointment that the government is relaxing the country's travel restrictions imposed on 10 countries, including UAE, despite the persisting threat of COVID-19 variant. What was the basis in relaxing travel curves, and how will the government ensure that travelers entering Philippines are not COVID carriers? Again po, usaping politika lang yan. Una-una, meron pa po tayo mga travel bans. Ito po yung mga red countries. Pangalawa, kung patuloy po rin po nating pinapainting ang ating border controls kasi hindi po natin binabago yung quarantine
protocol. Ngayon po, yung mga country nasa red dati, ngayon po nasa yellow, no? Kasama na yung UAE. Pero kasama pa rin po yan yung mandatory 10-day facility quarantine at 4 days na LGU supervised home quarantine. 14-day quarantine pa rin po yan. Now, if I remember correctly po, magugulat kayo, may mga ibang bansa na napakataas na rin po ng vaccination rate, nasa red ngayon kasi mataas yung kanilang mga kaso. Pero I will defer until the final list is released. Sinabi daw po, pinahayag ni Mayor Isko na dapat magtatag na raw ng dagdag na ospital at minungkahi niya yung wag na bumili ng face shield. Ito po ang sinabi niya, I quote, 1 taon at 8 buwan na lang, ilang buwan na wala pa silang nailalatag na ospital, na itatatag na ospital. These are the things, nagulat tayo, bilyon-bilyon ang ginastos ninyo sa face shield. Sa akin, pahirap lang sa tao yan, gastos lang yan sa tao. Gamitin natin ang face shield sa ospital, wag nating i-require ang tao, wala nga tayo nabibigay na trabaho, pinapagastos pa natin ang tao, wala namang science, tayo na lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. I mean, magaling ba tayo sa kanila? Yung pala, bilyon-bilyon na gagastosin nila. Ako panawagan ko bilang mamamayan, bilang COVID survivor, gamot na muna kesa plastic yun ang bilhin. Bukod dito, end quote, nanawagan din po siya ng alkalde ng tocilizumab at remdesivir ang bilhin at hindi face shield. Ano daw po ang masasabi niyo? Well, kaibigan ko po itong si Yorme, no? Pero gaya po ni VP, kandidato rin po yan. Mark my word, di pa po nag-aanunsyo yan, pero sigurado po ako kandidato, kaya asahan natin itong mga ganitong salita, no? Dahil kailangan nilang ligawan ng mamamayan. Pero unang-una po, no? Yung face shield na binili po natin, kasama po doon sa PPEs, para po yan sa mga frontliners, no? Hindi ko po alam kung talagang malaki yung budget na ginamit natin para mamigay ng face shield. Pero ang alam ko po, karamihan ng face shields talaga, tayo po ang bumibili. Wala po akong nakuhang libreng face shield pati sa gobyerno. No? So tayo po ang bumibili at mabuti na lang, mura na lang po ang halaga niya. No? Hanggang, kung di ako nagkakamali, 10 to 15 pesos na lang. No? Pangalawa po, yan po ay nakasiyensya. No? Nakabase naman po sa siyensya. At pinirisinta na po natin ang datos na galing po sa mga dalubhasa. Now, whether or not kinakailangang ipagpatuloy, sabi ko nga po, pati ang WHO, pinag-aaralan po yan. No? Dahil so far po, ang hindi natin matatanggal, epektibo po yan na pagbigay ng proteksyon sa ating mga mata dahil po pwede naman pumasok si COVID-19 sa ating mga mata. No? Now, pagdating dun sa mga gamot, totoo po, nagkukulang tayo pagdating ng tocilizumab, yung TOSI na tinatawag ko. Pero humahanap na po tayo ng alternatibo at nakahanap naman po tayo. Ang alternatibo ay baricitinib, no? At ito po'y binibili rin na rin natin. Kaya po tayo nagkukulang, hindi tayo bumibili ng TOSI, kung hindi, world supply problem po muli. Wala po tayong magagawa dyan dahil hindi naman natin minamanufacture yan. No? At patuloy naman po ang ating remdesivir. Hindi po tayo nagkukulang. Kaya nga po bilang as a fellow COVID survivor, 6 pong remdesivir ang ginamit ko sa katawan ko at hindi na po siya mahal. Ang binayad ko po dyan, 1,000 something lang kada vial sa PGH. No? So, wag po tayo magpadala sa usaping politika. Madami na pong kandidato. Lahat po magsasabi sila ng kung ano-anong mga bagay para suyuin kayo. Pero ang katotohanan po, lahat po ng gamot ay naririyan. Kung nagkukulang tayo ng TOSI, hindi po dahil hindi sa tayo bumili, kung hindi walang supply at humahanap po ng alternatibo. Politika na po ngayon. Pilipinas, huwag yun namang isipin na mga pangyayari hindi po kaugnay sa parating na politika natin. Tama naman po kasi, bagamat meron pang pandemya, hindi rin naman linilipat ang petsa ng eleksyon. Ang sinasabi ko lang po, kinakailangan po, mas mainting ang gamit ng utak kapag kayo po ay nakakarinig ng mga paratang. At pakinggan din naman ang sinasabi ng gobyerno. Hindi ko po alam talaga kung anong nangyari, diyan sa Pharmaly na yan. Ang alam ko lang po ay facts. Heto po ang binili, 9-piece PPE set sa halagang 1,716. Hindi po nila dinideny, 3,800 ang binili nila. Pareho po na PPEs na binili natin ay WHO compliant. Hindi ko po sinasabi na 3,800 ay hindi overpriced or overpriced. Ang sigurado ako, kung nakakabili po ng 3,800, ang 1,716 ay hindi po overpriced.